Hello guys, good morning and welcome to another vlog. And today, I'm going to share with you yung first year ko dito sa US. Pero bago ang lahat, mag-aayos muna ako dito sa bahay. Today is my rest day. 6 days ako nag-duty. Ito, ang dami, ang kalat ng bahay. Hindi mo agad mahugasan yung mga plato kasi pagod ka sa duty. And yan, ito naiipon. Pero ito, isang araw lang to. Isang araw na ipon lang na mahugasin. Ayan, ganito ang buhay ko dito guys, bilang isang single. Kasi, minsan, natural lang naman, natama rin tayo. Ayan. Yan guys, tapos na tayo maghugas ng plato. Ito yung pinakamahirap kasi, kaya yan ang inuna ko. And then now, ready naman natin yung breakfast. 2 eggs for breakfast. And meron tayong rice and meron tayong lechong manok galing Costco. Ito, guys. Ito yung sikat na ano dito. Lechong manok or rotisserie chicken. Ayan. Habang pinapainitan natin ang ating pan. Konti. Ayan, uso dito yung mga powder guys. Ayan. And then, lagyan natin ng onion powder. Pwede rin natin lagyan ng paminta, pero ayoko. Ayan, lagyan natin ng asin. Himalayan salt. Konting asin. Ayan. Avocado oil. Ayan. Ipatamay. Natin sa plato. Next naman yung lechong manok. Lagyan na natin ng konting tubig. Dito, yan. Ang init na yun dyan. Lagyan din natin ng konting avocado oil. Ang ating chicken ay masarap na. Ayan. Diba? Buksan na. Parang bagong luto. And then, lagay natin dito sa microwave. Hindi ko pa nalinis yung microwave ko. Ayan guys, so. Ano lang yan? 1 minute. And, magkakape tayo. Siyempre, i-ready na natin yung mga kailangan. So, sa kape, ang uso dito ay ganito guys, so. Yan. Para anti-diabetic. Yung mga sweetener. Pre dalawa. Kasi pag isa lang, kulang, hindi masarap. So yun guys, kain muna tayo. Breakfast ng mayaman. Actually, pang ilang araw ko ng ulam to guys. Ayun guys, tapos na tayong kumain and maliligo lang ako and then continue na tayo dun sa vlog which is my first year experience here in the US. If you find this video interesting, please keep on watching. Hello guys, good morning. Welcome to another vlog. It's me again, Omar, a new Filipino nurse here in the US. Today is not my rest day because I'm on call, which means anytime pwede po akong tawagan para mag-duty from 3 p.m. to 7 a.m. in the morning. So actually, paid naman ako kahit nasa bahay ako, pero maliit lang po yung bayad. Then kapag tinawagan po ako na need ko nang pumasok, that's the time na mas malaki po ang bayad. So, habang naghihintay ng tawag from my work, kwentuhan muna tayo about my first year experience here in the US as a single person and under a staffing agency. So, recently guys, nag-post kasi ako dito sa aking YouTube community about sa susunod kong vlog and most of those who answered wants to know kung kumusta ba ang experience ko dito makalipas ang 1 taon.
One of the misconceptions about working in the US is that pag nakaalis ka na, akala ng ibang mga tao, marami ka na agad pera. Pero dahil nga ang misconceptions is, ang laki naman ng sahod dito. Kung i-convert mo nga naman ng pera sa pera natin sa Pinas. And today, pag-usapan natin yung mga naranasan ko sa first year ko dito. To give you some ideas kung ano nga ba yung expectation pagdating nyo dito. And para naman dun sa mga nandito na, comment down below guys sa mga experience nyo nung first year nyo rin dito sa US. So in this way, pwede tayo makatulong sa mga nagbabalak na pumunta dito. And iba kasi yung meron ka ng alam kung ano ba yung i-expect mo. Kaysa naman yung biglaan na lang, di ba? Before we start, community spotlight po muna tayo. Iha-highlight ko yung comment dito ng one of our subscriber. Si Kuya at Albert Domingo 3359. Ang ganda po kasi and very inspiring ng comment niya. So basahin po natin. Mind your own. Pay your taxes. Choose who your friends. Don't borrow money. Secure and protect your credit. Don't lend money. Be punctual and show an excellent job. Say a prayer. And lastly, save, save, save. If you don't need it, don't buy it. So, i-dissect natin yung comment ni Kuya Albert. Una, sabi niya, mind your own. Tama po ito kasi for me, kapag i-compare mo yung sarili mo sa ibang mga nurses dito, for sure, madedepress ka. Bakit? Kasi lahat ng meron sila, mostly, wala ka pa pagdating mo dito sa US. Kasi, nagsisimula ka pa lang. Especially on my case, I'm from an agency and my base salary is lower compared sa ibang nurses na direct hire. So para hindi ka masaktan at mawala ng ganang mag-work, wag mo na lang tanungin kung magkano ang sahod nila. Kasi, syempre, may inggit ka lang. Mind your own muna hanggang makasettle ka dito. And mabilis lang naman yung panahon, lilipas din yung contract mo and ma-achieve mo rin yung sahod na deserve mo. Nangyari kasi sa akin yan guys. Nung una, tatanong-tanong ako, magkano ba salary mo ganyan? And syempre, nainggit lang ako. And tinamad din ako ng konti. Pero wala tayong choice kundi tapusin ang nasimulan, di ba? And sabi din ni Kuya Albert, pay your taxes. Tama po si Kuya Albert kasi dito sa US, marami pong taxes na binabayaran. So yung kikitain mo na dollars, babawasan pa po yan ng tax. So hindi pa po yun yung net pay kasi marami pa pong kaltas. Also every year, dapat po magbayad po tayo ng tamang taxes and don't lie about your income para lang po mabawasan yung tax kasi in the end, baka mahuli po tayo and worse is ma-deport po tayo. And next is, sabi ni Kuya Albert, choose your friends. Siyempre, dapat good influence and yung namomotivate ka ng mga friends na pipiliin mo. Umiwas na lang po tayo sa mga negative na tao na magda-down sa'yo kasi siyempre, like me, mag-isa lang ako dito. Then, ang ipe-friends ko pa is yung ida-down ka or ida-judge ka. Mahirap yung ganun. Kasi baka ma-depress ka lang, di ba? Kayo ba guys, ano bang experience nyo sa pakikipag-friends dito sa US? Comment down below lang po. And sabi rin ni Kuya Albert, don't borrow money. Kasi pag umutang ka, may kasamang interest yan at baka mabaong ka pa sa utang. Remember, nagsisimula ka pa lang. Live within your means muna habang nag-iipon ka ng paunti-unti. Kailangan talaga dito is huwag magastos kasi ang mangyayari sa'yo, ubos lagi ang sahod. Yun. So, wala rin. Kahit saan naman tayo pumunta guys, dapat talaga ganyan ang mindset. Kasi parang tubig lang po ang pera, mabilis maubos. Secure and protect your credit. Kasi here in the US guys, credit card po ang mostly ginagawang pambayad. So, kailangan on time palagi ang bayad mo, kundi bababa yung credit score. And itong credit score, yan ang batayan ng mga lending companies and banks kung pauutangin ka nila in the future. For example, uutang ka ng kotse o bahay dito, syempre i-check nila yung credit score mo. Kung mababa ang score, baka hindi ka makapag-loan. Kaya isa yan sa priority mo dito is to build your credit score. And also, don't lend money. Totoo po ito kasi based on my experience, lahat po ng nangutang sa akin, simula na mag-abroad ako, ay UTY o utang TY. Nakakalungkot isipin na tumulong ka na nga, di ka pa naalalang bayaran. So to prevent this,
wag ka na lang magpautang. Kayo ba guys, naranasan nyo rin ba to? And share your experience in the comment section below. Also, sabi ni Kuya Albert, be punctual and show an excellent job. Totoo po yan, kahit saan naman guys. Like habang nag-start ka pa lang mag-work, syempre need mong ipakita na may confidence ka, na trustworthy ka, and iwasan mo nang umabsent sa work. First impression last sa trabaho. Kaya sa una pa lang, ibigay mo na yung best mo. Anyway, ang tawag pala nila dito kapag absent ka sa work is call out from work. Especially kung tinatamad ka lang, labanan mo muna yung katamaran. Kasi need mong kumita ng pera. Yung para bang alipin lang ng salapi, di ba guys? Kayo ba, alipin din ba kayo ng salapi katulad ko? Also, pwede naman din mag-call out dito kasi hindi naman sila humihingi ng medical certificate based on my experience. But you have to inform them ahead of time para naman mahanapan ka ng kapalit. Ewan ko lang ba sa ibang state, dyan ba sa state nyo, pag nag-call out from work, required po ba ang medical certificate? Comment down below lang po. And say a prayer. Yes po, prayer is a powerful. Try to pray and there's someone who is powerful that is listening out there. And it's God. Marami po tayong kakaharap ng lungkot dito sa US. Dahil malayo tayo sa pamilya. Pero laban lang po tayo. Hingi tayo ng lakas sa source of all energy in this world, which is God. And lastly, sabi ni Kuya Albert, save, save, save. Times 3 yan guys. Save, save, save. If you don't need it, don't buy it. Isang malaking check na naman po yan guys. And isang malaking check na maraming guilty dito. At isa na ako dun. Pero wag natin kalimutan na i-automate na lang yung pag-iipon para sure na mababawas kada sahod. Para wala kang choice kundi mag-ipon. At pagkasyahin ang natirang pera. Ganun na lang guys. And also, pwede ka namang bumili rin paminsan-minsan. Kasi, syempre, deserve mo naman na sumaya rin sa buhay. Kasi nag-work ka eh. And din mo rin i-reward yung sarili mo. Para naman ganahan ka rin mag-work. Pero ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Di ba? And ayun. Thank you po pala kay Kuya Albert Domingo 3359 sa very informative na comment. And I encourage you guys to use the comment section para naman po i-share yung experience nyo. Ayun guys, pag-usapan na natin yung first year experiences ko dito sa US. Simulan natin yung excitement to a new environment. Kasi new environment, new people, new workplace. Sa una, syempre may excite ka talaga. Sobrang ganado sa work. Pero later on, makaka-encounter ka rin ng mga nakakainis na tao sa work. At mga bagay na di mo gusto. Kailangan lang nating tiisin at maging resilient. Yan ang key to survive dito. In my opinion, guys. Also, alam niyo ba guys, yung confidence natin sa work fluctuates based on our mood and challenges in life. Di naman tayo perfecto na laging 100% na confident dahil may araw na tinatamad tayo at nawawalan ng ganang magtrabaho. Sino ba naman ang taong palaging gustong magtrabaho, di ba? Di ba wala namang ganun? Kayo ba guys? Normal lang yan kasi tao tayo. Pero wag tayong magpakalunod. Need nating huminga at bumalik sa confidence to keep going. And then, syempre, bagong lugar, new culture. Kailangan mo rin makibagay sa mga tao dito. Dapat ikaw yung mag-initiate kung babati ka sa kanila kasi ikaw yung bagong tao, syempre. Gawin mo, say hi and look them in the eyes. Kung di ka pansinin, hayaan mo na lang, at least you did your best to initiate. Next is, walang katapusang gastos guys. Let's start na lang sa rent ng apartment. Tulad ditong apartment ko. Ang rent ko dito is almost 35 to 40% ng sahod ko napupunta lang sa rent ng bahay every month. Pero nung dumating ako dito last year, sinagot naman ng agency ko yung 1 month rent and deposit ng bahay. Binigyan kami ng agency ng $2,000 na allowance. Naging madali yung transition kasi may ganong tulong from my agency. Pero paano pag direct hire ka? Siyempre, lahat ng gastos, ikaw ang magbabayad sa simula. And next is the allowances. Going to work, food, transportation. Bago mo makuha yung first paycheck mo, siyempre, magpupondo ka muna. Siguro, ang ma-advise ko,
Kung matipid ka naman, around $2,000. Sapat na yan para makasurvive ka before you get your first paycheck. I think that's the minimum or more kung may pera ka naman. Kayo ba guys, magkano ang ma-advise nyo na allowance o pocket money sa mga taong nagsisimula pa lang dito sa US? Comment down below lang po. And sunod naman guys is yung mga gamit dito sa bahay. Tulad ng mga kitchenwares, lamesa, washing machine, bed, unan, kumot, mga panlaba, mga groceries, TV, electric fan, or heater kasi malamig dito, at mga upuan. Yan. Dito kasi, kapag nag-rent ka ng apartment, usually, ikaw pa ang bibili ng gamit. Pero meron din namang mga fully furnished na apartments, pero mas mahal nga lang ang rent. Wait, there's more. Yung utilities. Ito yung kuryente, the internet bill. And also, mobile load bill. Siyempre, magte-text ka dito, magko-call ka. Tapos, hindi pa yan. Mayroon pa tayong credit card bills. Siyempre, yung mga gastos mo sa grocery, sa gas. And yung reward mo sa sarili mo, siyempre, it varies. Hindi naman tayo pare-pareho. Kung kakain ka sa labas, or bibili ka ng damit, or gadgets. So, di na ako makakapagbigay ng figures dito. Kasi, depende na yun sa inyo, guys. Meron pa, yung car. Siyempre, let's begin with the car loan. So before having a car here, you should have a driver's license first. Actually, I have a vlog regarding my driver's license journey. Please link here kung interested po kayo. And syempre, umutang po tayo ng kotse. Kailangan natin na ito para makapag-travel sa work. And then, pag may kotse ka dito, syempre, kailangan mo ng car insurance. Sunod naman is yung health insurance. Like, my health insurance, guys, is HDHP o yung High Deductible Health Plan. Ito, guys, is yung mura na insurance dito. Yung mura lang yung monthly payment niya with $5,000 deductible. Ibig sabihin nun, kailangan ko muna gumastos ng $5,000 regarding my health condition. For example, na hospital ako, bago i-cover ng insurance yung the rest na babayaran. So, for me, it's applicable to sa mga taong di masyadong nagpapa-hospital. And then, also, nagbabayad din po ako ng dental benefit. So, ang experience ko naman dito sa dental coverage, covered nila yung dental cleaning once a year. Pero yung pagpapapasta o yung tooth filling, hindi pa po covered. Maybe because ang kinuha kong plan is yung pinakamura lang. Next naman po is yung vision benefit. For me, very useful to kasi may eyeglasses po ako. Kung mapapansin nyo, nagpalit po ako ng eyeglasses kasi nasira yung eyeglasses ko. Bagay po ba yung bagong eyeglasses natin? And since may vision insurance ako, naka-discount po ako sa optical check-up, sa prescription itong bagong pair of eyeglasses ko, and dun sa cost ng new pair of eyeglasses. Next naman po is yung life insurance, which is kumuha ako kasi nga nagdadrive ako para whatever happens, at least may life insurance naman po ako. And then, lastly is the health savings account. Applicable lang po ito sa mga HDHP na health insurance holders na katulad ko po. And then, meron pa po yung 401k contribution. Ito naman yung retirement savings mo dito sa US. So, naguhulog po ako dito ngayon ng 10% per paycheck. Actually guys, share ko lang, nung first 6 months ko dito, akala ko nakakapaghulog na ako sa 401k ko. Pero hindi pa pala. Ayun. So, right after na ma-discover ko na wala pa palang hulog, in-email ko agad yung agency ko na gusto ko siyang hulugan. I-guide ka naman nila kung paano. Pero dapat, ikaw talaga yung mag-initiate sa employer mo na gusto mong magkaroon ng 401k. So, ang ma-advise ko lang po sa inyo is to make sure na mahuhulugan yung 401k mo as soon as mag-start ka na sa work. Yan ang i-highlight mo sa employer mo. Kasi yung hulog mo dyan is may certain percentage din sila na ima-match. So, sayang naman kung hindi mo makukuha yung ima-match nila na amount, di ba? And dito, guys, yung adjustment sa weather. Siyempre, dito sa Connecticut, merong 4 seasons. Yung winter, summer, spring, and fall. And majority sa seasons dyan ay malamig, except for summer. Siyempre, kapag malamig, nakakalungkot, lalo na pag mag-isa ka. Yan ang struggles dito ng mga single. So, kaway-kaway sa mga subscribers natin at sa mga nanonood na single dyan.
Trabaho, bahay, katahimikan, and repeat. Kaya dapat, humanap ka ng paglilibangan mo. Kundi, madidepress ka talaga dito at mabe-burnout. Ganun ang buhay dito sa US, guys. Mostly work. Pag may time, visit sa mga state parks and other states to see the good places to visit. Mostly, kailangan mong mag-long drive to visit other places. Ayun. Ganun ang activity nila dito, like mag-picnic, barbecue, dyan sa park, and mag-hiking, mga ganun. And one of the challenges here is the homesickness and loneliness. Tulad nga ng sinabi ko kanina, nakakalungkot nga dito kasi tulad sa Pinas, hindi katulad sa Pinas, maraming tao na paglabas mo ng bahay, nandyan ang mga marites sa kanto, di ba? Dito guys, walang ganun. Walang gaanong tao sa labas. Paglabas mo, ang mga tao dito nasa loob ng mga bahay nila. Kasi ang ginaw sa labas, alang ang magtambay ka dyan, di ba? Makakakita ka lang ng tao dito sa mga park, yan, sa mga public places like groceries, malls. Also, busy ang mga tao dito kasi panay trabaho. Kasi syempre, sa dami ba naman ng bayarin, di ba? Yung mga sinabi ko kanina, baka kulang pa yun. Kapag di ka nagtrabaho, wala kang kakainin at wala kang pambayad sa mga bills. And also, one of the challenges kapag mag-isa ka dito is in times of sickness. Ayan. Wala kang choice kundi lift yourself up and go to a doctor and buy your own medicine. Lalo na pag single ka, walang magluluto sa'yo ng lugaw para gumaling ka sa sakit, walang gagawa ng mga trabaho dito sa bahay para sa'yo, walang maglalaba, ikaw lahat. For example, guys, nung nagkatrangkaso ako and nagka-sore throat, and talagang ang sama ng pakiramdam ko nun, guys. Hindi ako makalunok ng kanin eh, pag kakain na ako. Pero kailangan ko talagang tulungan yung sarili ko that time at labanan yung sakit. So, ang ginagawa ko, nagpa-consult ako kahit masama yung pakiramdam ko para maresetahan ako ng antibiotics. Lahat kasi dito ng reseta. Kailangan ng reseta bago ka makabili ng gamot. And since yung insurance ko nga is HDHP or yung murang health insurance, ako ang nagbayad ng consultation fee and medicines using yung HSA or yung health savings account ko. Also, one of the struggles din dito is minsan, pagpagod ka sa trabaho, din pag uwi mo, sobrang lamig, nakakabingi nga yung katahimikan, yung parang tinnitus, guys. Yung tiik, ganun. So, yan din ang kailangan mong labanan dito, yung homesickness. So, ang gagawin mo, try your best na libangin din yung sarili mo para labanan yung lungkot. Pero there are times talaga, guys, sabi ko sa inyo, there are times na sobrang lungkot. Kaya di ko masisisi yung mga taong nag-decide na umuwi at mag-give up kasi magkakaiba naman tayo ng personality, guys, di ba? Meron tayong mga kayang gawin na hindi kaya ng iba at meron din naman tayong kayang gawin na kaya naman ng iba. Siyempre, kapag mag-isa ka, tinatamad kang gumala kasi bukod sa magastos, nakakalungkot, gumala namang mag-isa, di ba? Magsa-selfie ka, selfie mag-isa at magpa-picture din mag-isa. Minsan, mag-aalok pa yung mga Amerikano dito. Pipicturean ka pag mag-isa ka. Mababait sila. Kaso minsan, balik ko yung picture. Ayan. Medyo nakakalungkot din yung gumala ka mag-isa. Kaya I prefer sa bahay na lang ako at magpahinga, di ba? Gumagala lang talaga ako dito, guys, kapag may kasama ako. Pag libre yung mga friends ko dito, na gusto akong isama sa gala, nang ipilit mo yung sarili mo kung hindi ka naman sinasama, di ba? And then, pag-usapan naman natin is yung income versus expenses. Dito talaga guys, yung budgeting struggles. Mahirap pagkasyahin at mag-budget dito sa US sa simula. Sa dami ba naman ng binabayaran, di ba? Kaya, alisin natin yung mindset na kapag nakarating na yung tao dito sa US, ay ang dami ng pera at mayaman na agad. Kasi ang totoo ay panibagong simula, panibagong adjustment ulit ang haharapin mo bago ka maging stable dito. Ayan, tama talaga si Kuya Albert, kaya hinighlight ko yung comment niya. Kailangan natin pahalagahan lahat ng perang kikitain natin. Pag di natin kailangan, wag nating bilhin para kahit papano makaipon tayo sa kabila ng maraming gastusin dito. And then, direct hire versus agency.
For me, it doesn't matter kung agency ka or direct hire. Basta, mind your own para hindi ka ma-demotivate. Nasa iyo pa rin yung kung makakapag-save ka o hindi. And if you have free time, pwede ka rin mag-part-time sa ibang mga hospital dito para may pandagdag ka sa income mo. Ang mahalaga is nakarating ka na dito sa US, at least may mas magandang or mas mataas na tayong chance na makaangat-angat naman sa buhay, di ba? And if you're under agency, expect mo rin na it's harder to save money. But you can still save. But in my opinion, kung kasama mo ang buong pamilya mo dito, much better kung yung asawa mo ay may work din para tulungan naman kayo sa bills at mga gastusin ng mga bata. Income is not enough. Kung isa ka lang na nagwo-work tapos under agency ka pa, may hirapan kang mag-ipon just based on my opinion. Ayun guys, so far po, yan ang aking mga naranasan dito on my first year here in the US. Kayo guys, share nyo naman yung experiences nyo sa first year nyo dito. Please comment down below lang po guys. And I hope sa mga may naitulong tong vlog na to sa mga taong magpupunta dito sa US. At sana nakarelate yung ating mga kabayan dyan na nandito na. If you want more vlogs like this, please don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next one, guys. Bye!